Nagpalit na ng import itong Magnolia Chicken Templados. Itong si Shabazz Muhammad, yung dating import ng San Miguel Beer. Ito ngayon ang kanilang inilagay kapalit nitong si Glenn Robinson III. At ang balita ngayon, baka ang San Miguel Beer ay sumunod na rin. Tandaan natin, itong Magnolia, dalawang sunod yung panalo nila kontra dito sa Terra Firma at Northport. Pero parang hindi pa kontento ang management at yan ang dahilan kung ba't nilagay sa injured reserve list itong si Robinson at gagamitin muna itong si Shabazz. Itong sa San Miguel Beer, alam natin na nanalo na yan kontra dito sa Rain or Shine, pero parang hindi pa rin kumbinsido itong management dito sa performance ni Jordan Adams. Kaya abangan natin kung sino ang pwede nilang kunin kapalit. Merong mga umiikot na pangalan katulad nitong si Jordan Bell at ang sabi naman ng iba, baka kunin nila ay itong si KJ McDaniels mula dito sa MVP Group. Hindi pa natin matitiyak kung matutuloy nga yan, pero posible na mangyari na yan ang gawin ng SMB dahil marami naman silang options pagdating sa mga import. Ang importante dito kailangan din pag-isipang mabuti ng San Miguel Beer kung ito bang si Jordan Bell talaga o kung sino pa man ang magiging bagay para sa kanilang lineup. Dahil siyempre, pumapasok na tayo doon sa mga kritikong parte nitong Governor's Cup at kinakailangan na magkasunod-sunod na ang panalo ng San Miguel kung talagang gusto nila na makaabante dito sa ating conference. Alam natin na humihigpit na ang laban at ang dami ng mga teams ngayon na nag-upgrade ng mga import. Nakita nga natin ang Blackwater Bossing nagpalit ng import. Ang nangyari kagad 3 sunod na panalo. So ang San Miguel kung talagang seryoso dapat hindi sila papahuli. Nanalo na naman ang Barangay Ginebra, nakadalawang sunod na sila nang talunin nila itong Phoenix Fuel Masters na lumagapak sa kanilang ikalimang sunod na talo. Nanguna sa Ginebra itong si Chapit Aguilar na parang nagkaroon ng tinatawag na renaissance o pagbabalik ng kanyang karera ever since nung na-trade itong si Christian Stan Hardinger. Humaba kasi ang playing time ni Japet at nakita natin parang bumalik yung sigla ng kanyang laro. Naka 31 points itong si Japet Aguilar at nanguna dito sa Barangay Ginebra. Ang ganda rin ng contribution itong si Stephen Holt, si RJ Abarientos at yung iba pang players ng Barangay Ginebra. At ibig sabihin nito si Justin Brownlee. Halos naka triple-double din. Ibig sabihin hindi na puro umaasa kay Brownlee ang Ginebra. At yan ang nagustuhan ni Coach Tim Cone. Kaya sa ngayon, asahan natin na magiging mas maganda pa takbo ng Ginebra basta mapanatili nila ang ganitong klaseng performance at hindi lamang nagre-rely sa iisang player. Kaya sabi ni Coach Tim Cone, mukhang magandang senyales ito para sa Barangay Ginebra at yan ang dahilan kung ba't kumpiyansa siya na sa mga susunod na laro ay magiging mas maganda pa ang performance ng Barangay Ginebra. Kinakailangan siyempre dahil sa mga susunod na games, lalo magiging mahigpit yung mga teams dahil humahabol na sila dito sa mga standings at sa mga placings. Sa panit ng Phoenix Fuel Masters, talagang medyo delikado na sila kasama ng Terra Firma Jeep na maagang maaalis dahil nga hindi sila makaniisang panalo. Samantala naman, itong Barangay Ginebra, pinalaro na sandali si Aljon Mariano pero hindi man nakakontribute. At ito si Isaac ko medyo nag-i-struggle pa rin. Pero yung ibang players ng Ginebra, talagang mukhang lahat na hanap na yung talagang gustong paggamitin sa kanila ni Coach Tim. Marami ang nagulat dito sa naging desisyon nitong Magnolia Chicken Templados na palitan itong si Glenn Robinson III. Ayon nga dito sa lumabas na report ng Spin PH, mukhang si Coach Chito Victorero mismo ay gusto itong si Robinson dahil sa tingin niya ito ay napakadaling i-coach. At isinama pa nga niya ito sa kanyang bakasyon kasama yung ibang kaibigan niya. Pero mukhang management na ang nag-decide na subukan muna nila itong si Shabazz Muhammad. Kaya ngayon abangan natin kung matutuloy kung magiging maganda ba itong desisyon na ginawa ng management na palitan itong si Glenn Robinson III para dito kay Shabazz. Wala namang duda na napakahusay na player nitong si Shabazz. At ngayon mukhang ito na nangyari.
na bumalik na siya dito at sa tingin ng management baka ito makatulong dito sa Magnolia Chicken Templados. Alam natin lahat na medyo maraming ang espekulasyon noon na baka palitan itong si Robinson dahil hindi masyadong maganda performance ng Magnolia. Pero nanalo na sila ng 2 sunod. Yun nga lang, ito ay kontra dito sa Northport na walang import at dito sa Terra Firma na walang panalo. Kaya parang hindi pa masyadong kumbinsido ang management. Iyan siguro dahilan kung ba't naisipan nila na palitan muna itong si Glenn Robinson III at tignan kung magiging mas maganda laro nila kung sakaling si Shabazz Muhammad ang gagamitin. Kaya abangan natin kung ito bang pagdesisyon na ito ay talagang makatutulong sa Magnolia o makasasama. Ayon dito sa mga insiders, mukhang under pressure na raw ang management talaga na magbigay ng kampeonato sa Magnolia at yan ang dahilan kung bakit gusto nilang kunin ito si Shabazz Muhammad. At sa bandang huli, dito natin makikita kung tama o hindi ang desisyon. Ang balita natin ngayon, mukhang itong Blackwater Bossing ay marami nang nakapapansin na gumaganda na talaga performance. Pagkatapos nilang gulatin ang Barangay Ginebra, ay nanalo naman sila kontra dito sa Phoenix at sa NLEX Road Warriors. Nanguna na naman yung kanilang bagong import na si George King. At ngayon, mukhang itong si Troy Rosario o si Cedric Bearfield talaga nakaka-contribute na at gumaganda chemistry. Ibig sabihin nito parang nagkakaroon ng tinatawag na Big 3 itong Blackwater Bossing. Sinabi nga ni Coach Jeffrey Cariaso na napakalaking bagay nito para sa kanila dahil talagang sila ay determinado na manalo. At ngayon, lumalabas na yung kanilang mga tinatawag na management decision ay naging tama nung palitan ito si Ricky Ledo. Kaya marami nagsasabi na kung sakasakaling ipagpatuloy ito ng Blackwater Bossing, baka sakaling maging isa sila doon sa mga dark horse ngayong conference. Alam natin na ito si Troy Rosario patuloy ang magandang nilalaro. At yun nga lang, very important dito sa Blackwater. Mag-e-expire ang kontrata ni Rosario pagkatapos ng Governor's Cup. Kaya kinakailangan maganda pakita nila para makumbinsi ito na manatili dito. At ito namang si Bearfield, alam natin na maraming spekulasyon dyan. Pero para kay Coach Jeffrey Cariaso, ang importante itong season na to ay nasa kanya si Bearfield. Kaya gagamitin niya to hanggat maaari. At makikita rin natin dito na yung iba pang players ng Blackwater katulad ni Christian David ay nagko-contribute na rin at ibig yung sabihin ay nagiging kontento na sila dito sa takbo ng Blackwater. At maraming nagsasabi na sana nga ito ay magpatuloy para lalong lumakas ang lineup ng Blackwater at kahit papano naman ay magkaroon ng tinatawag na balance sa PBA. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., Alicia Garcia, Anthony Alon family, si Junjun Angie, Patpat at P-Boy Matas, Lolito Kakayon, Jervin Chris, Michael D. Katsakino Tukusin, Juan Sodege. Pinabati din natin si Malyari Mascareñas, Ireneo Salangsang, Dexter Domer at ang iba pa nating taga-subaybay.